Holiday pero sobrang init para mag-staycation lang sa bahay? Para maibsan ang alinsangan, hindi na ininda ng mga taga-Baseco ang peligro ng dumi sa kanilang baybayin. Nakatutok si Chino Gaston. Enjoy na enjoy ang mga batang habang nagtatampisaw sa dagat ngayong holiday, habang ang kanilang mga magulang sa silungan sa Aplaya nagbabanding. Mala summer getaway ika nga, pero hindi out of Metro Manila dahil nasa Aplaya ng Baseco compound sa Tondo, Maynila. Hindi na nila ininda ang basurang lumulutang o naiipon sa buhangin ng Aplaya. Hindi alintana ng mga nagpupunta dito sa Aplaya ng Baseco compound ang maruming tubig, ang naglulutang ang basura at ang regulasyong nagbabawal sa pagligo dito. Para sa marami, ito lang ang pagkakataon para magkaroon ng summer outing ang pamilya at kahit na papaano maibsan ang matinding epekto ng init ng panahon. Wala namang ibang namin yan, nagkain lang. Hindi naman siguro sir pa dapat ibawal yan kasi dagat yan eh. Tagay-tagay lang, kunti, para malibang kasi walang pasok ngayon eh. Kung tutuusin, matagal nang bawal ang paglalangoy sa Baseco Beach at ilang bahagi nito ang off-limits na. Dahil yan sa mapanganib na level ng coliform, isang uri ng bakterya na nagdudulot ng sakit at dumarami tuwing mataas ang organic pollutants mula sa dumi ng tao o hayop. Bukod yan, delikado ang paliligo dahil posibleng biglang lalim ang seabed ayon sa Philippine Coast Guard. At kung walang nakabantay at yung mga bata lang ang lumalangoy, so pwede magkaroon ng insidente dyan. Doon na lang ho tayo maligo sa ating mga ligtas na paliguan kahit batsa, kahit palanggana, na alam natin yung tubig ay malinis. Patuloy na minomonitor ng Philippine Coast Guard ang lugar at nakikipag-ugnayan sa barangay. Nagposte na rin ang PCG ng lifeguard para magbantay. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Halos 300,000 trabaho sa Pilipinas at sa abroad ang alok sa iba't ibang job fair ngayong araw ng mga manggagawa. At nakatutok si Bernadette Reyes. Mula sa pananamit, make-up hanggang sa mga kakailanganing dokumento, pinaghandaan yan ni Maria Fe para sa 2026 Labor Day Job Fair sa Pasay. First impression ko sa inyo na kailangan maayos yung pananamit, maayos yung syempre naka-light makeup, yung presentable ka. Nagbakasakali rin dito sina John, Albert at Irene. Isang pundahan kasi marami kang options. So pwede kang mag-apply ng multiple companies. Mas marami na po akong experience compare naman po sa mga kabataan pa. Ayon sa Department of Labor and Employment, mahigit 70 na mga lugar ang sabay-sabay na nagsagawa ng job fair ngayong araw. 278,000 na mga trabaho ang naghihintay na mapunan, kabilang na mga trabaho bilang customer service representative, line cook, barista at store clerk. Bukod sa local vacancies, may mga trabaho rin sa ibang bansa para sa mga nurse, engineer, store attendant at iba pa. Merong ho sa manufacturing, wholesale and retail, construction, business process outsourcing, meron rin po yung sa accommodation and food services. Naroon din ang mga ahensya ng pamahalaan gaya ng BIR, NBI, Pag-ibig at SSS na karaniwang pinagkukunan ng requirements sa tuwing naghahanap ng trabaho dito sa bansa. Para sa naghahanap ng mas marami pang oportunidad abroad, may 3,400 na trabaho na inalok sa Overseas Mega Job Fair sa mall sa Ortigas. Kabilang sa mga nagpunta rito, sina Juliet at Jesseline na ilang dekadang nagtrabaho bilang caregiver sa Israel bago na repatriate dahil sa kaguluhan. Pag-uwi ko dito, nag-apply ako sa hospital as nursing aide sa ICU department. Tapos now po, searching for a job for abroad ulit. Wala, hindi talaga kaya ng minimum lang eh. Oo, pagkain, syempre mga bayarin, kuryente, tubig. For skilled workers po natin, under different sectors po, meron po tayong manufacturing, meron po tayong hospitality, meron din po tayo from the maritime sector and the construction sector. Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras. Mabilis na chikantay para updated sa Showbiz Happening. Sama-sama tayo sa unang destination and let's get experience points dahil bukas ng pilot episode ng Planet XP at makakasama natin sa adventure na yan ang host na si Miguel Tan Felix.
Officially, a family of 5 na ang Treviños dahil ipinakilala na ni Joyce Pring at Juancho Trevino ang kanilang newborn na si Gregorio Andres. Thankful sina Joyce at Juancho sa kanilang bagong blessing. Enjoy si Ara San Agustin sa kanyang bakasyon sa Ho Chi Minh, Vietnam. Kasama niya sa trip ang bestie na si Annalyn Baro. Looking fab ang dalawa in their simple yet stylish outfit. Mga kapuso, may sakit na nga, pasakit pa para sa isang pasyente ang balikbayad sa inabonohan niyang medical assistance para makalabas ng ospital. Sa kalip kasi 2 hanggang 3 buwan lamang, inabot umano ng siyam-siyam ang refund. Amin niyang inaksyonan. Siyam na araw na confine sa isang ospital sa Cabuyao, Laguna si Aiza dahil sa infeksyon sa fallopian tube noong Enero ng nakaraang taon. Para makamenos sa gastusin, nakahingi ng 30,000 pisong halaga ng medical assistance for indigent patients mula sa Department of Health ang pamilya niya. Ang problema, hindi na ibawas ng ospital ang 20,000 pisong medical assistance sa kabuang bill. Dahil diyan, kinailangan nilang abonohan ng halos 40,000 pisong bayarin. Para ma-discharge na namin mas maaga, bayaran na lang namin in cash. May hawak kaming guarantee letter kung tawagin po na 20,000 yung value. Pero dahil daw po, andito na yung final bill, ano na daw po, hindi na daw nila maikakaltas on set yung 20,000 na yon. Kasi inano na daw po nila, kinumpute na daw po nila eh. Pumayag na po ako noon. Kasi sure daw, within 2 to 3 months daw madalas nagbabayad si DOH. Ang pangakong refund sa 20,000 piso ibinayad nila sa ospital, inabot na ng siyam-siyam. Ang una po nilang reasoning, election, yung mayoral election daw po. So, hindi daw po nila na isubmit yung mga guarantee letters. So, nagbigay kami benefit of the doubt namin. Pinalipas namin ng after May. Bumalik na po kami sa kanila July. Noong July po, ang sabi nila, wala pa daw pong updates. Kinumpirma ng Department of Health sa Calamba City sa pamilya ni Aiza na naibigay na nila ang pondo sa ospital matapos ang eleksyon noong 1 taon pero sabi ng billing, sila daw magkakontak sa amin. Inabot po kami ng November, December. Pagpasok ng January, naka-receive kami ng confirmation na may check-in na. Inabot na po kami ng January, February, March po. Nung kami na po yung nag-reach out, ano bang nangyayari sa pipirmang cheque? Nakikiusap pa ako sa kanila eh. Dahil nagtambak-tambak na yung utang namin eh. Dumulog ang inyong kapuso action man sa ospital sa Cabuyao, Laguna. Paliwanag nila, nagsagawa muna sila ng kaukulang verification sa opisinang nagbigay ng medical assistance. Hinintay din muna nilang mapondohan ito bago iproseso ang checking ibabalik sa nag-abonong pasyente. May mga kinataman din ng ospital na kailangan pumirma sa cheque bago tuluyang i-release. Nitong 28 ng Abril, nakuha na ni Aiza ang cheque makaraan ng mahigit 1 taon. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Tila tugon naman sa mga hiling ng mga manggagawa ang paglitanya ng Pangulo sa mga ginagawa anya para sa labor sector. Kabilang dyan ang anunsyong dagdag sahod sa 2 rehiyon simula ngayong araw. Nakatutok si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Mga kababayan, may isang salitang Bisaya may nakakaantig sa kahulugan. Padayon, patuloy lang. Bahagi ito ng talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagdiriwang ng 124th Labor Day sa General Santos City. Sa job fair sa lungsod, aabot sa 4,000 trabaho ang inalok. Hindi po kami tumitigil sa paghahanap ng mga paraan upang dumami pa ang trabaho, ang kabuhayan at ang mga oportunidad para sa ating lahat. Sabi ng Pangulo, kabilang dyan ang pag-aproba sa aabot sa 2 trillion pesos na investment noong nakaraang taon na magbibigay ng halos 150,000 na trabaho. Ayon pa sa Pangulo, patuloy ang pagsusuri sa minimum wage sa mga rehiyon. Naipasa ang 89 na wage order mula Hunyo 2023 hanggang Abril ng 2026. Kabilang dito
ang wage hikes na epektibo ngayong araw tulad ng sa Region 10 at sa Region 13. Siniguro din ng Pangulo na patuloy silang tutulong ang gobyerno lalo na sa mga OFW na apektado ng krisis sa Middle East. Yung programa ng DULE ay unang-una yan, yung mga na-display sa trabaho, yung cash for work. Kung alam nyo siguro yung programa na tupad, yun, emergency employment yun, mabibigyan ng trabaho ang mga na-displace. Pinangunahan din ng Pangulo ang pamimigay ng tig 10 kilong bigas sa 5,000 benepisyaryong magsasaka at mangingisda. Mayon tayo saksako. Wala may kuan kay walay tubig. Wala may tanom. Laya ang kuan kanang mga basakan, laya ang mga sagbot. Nagbigay pugay rin ang Office of the Vice President sa mga manggagawang Pilipino na tinawag nitong haligi ng pag-unlad, pag-asa ng bayan at tunay na lakas ng ekonomiya. Sa kabila raw ng mga kinakaharap na hamon, patuloy na umuusad ang bansa dahil sa sipag, tiyaga at dedikasyon ng mga manggagawa. Mula sa GMA Regional TV, Efren Mamak, nakatutok 24 oras. At kami man din ay nagpupugay sa lahat ng mga manggagawang Pilipino. Bilang pakikiisa ngayong Labor Day, naghatid ng libreng serbisyong medikal ang GMA Kapuso Foundation sa mga traffic volunteer, tour guide at magsasaka sa Quezon. Sa bayan ng Pagbilao at Atimonan, Quezon, matatagpuan ang Bitukang Manok o Old Zigzag Road. May mga flagmen o traffic volunteer na nakapwesto sa gilid ng kalsada, nagbabantay at umaalalay para masiguro ang kaligtasan ng mga biyahero. Being volunteers po, so literal po wala po silang sweldo. May mga ilan po tayong biyahero na nagmamabuting loob pong mag-abot ng kaunting barya. Gaya ng 63 years old na si Lorna na mahigit 2 dekada ng volunteer sa lugar. Wala mang kasiguraduhan sa kita bawat araw. Nananatili siyang nakatutok at handa sa mga sasakyang dumaraan. Minsan ay 150 lang kami. Masaya kami kahit piso lang. Sa trabaho rin ito, kinukuha ni Josephine ang panggasto sa pag-aaral ng kanyang anak sa kolehiyo. Pero dahil 6 na oras na nakatayo at nakabilad sa araw, hindi rin daw maiiwasang makaramdam ng pagkahilo at sakit ng katawan. Ekstrang gamot, dahon-dahon or mga paracetamol. Makapagpahinga kami ng mga 15 minutes, mahalaga yun kasi talaga magkukulat sa init. Kaya ngayong Labor Day, libreng consultation, X-ray, ECG, FBS test at gamot ang handog natin sa 197 flagmen and women o traffic volunteers, tour guide at magsasaka at kanilang mga pamilya mula sa Atimonan. ECG, nakikita natin dyan yung mga basic abnormalities dun sa ating puso. X-ray, makikita natin dyan kung tayo ay may mga sakit sa baga. HbA1c, ito ay nakikita mo kung over the past 3 months ang iyong blood sugar ay controlled. Nakatanggap din sila ng food packs, vitamins, damit at pagkain. Nagbigay saya rin ang ating Kapuso volunteer artists. At sa mga nais namang makiisa sa aming mga projects, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lulier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards, Metrobank Credit Card at Palawan Pay.